Ito yung realidad ng buhay. Lahat po tayo dito, ito yung ending natin. Tama. Alam niyo po, pag humarap ka dito, ipapamukha po sa atin dito. Ako ngayon, ikaw susunod. Narito na po tayo sa ating ika-anim na evangelism dito po sa Pangasinan. At dito nga po ay kasabay ng lamay ng tatay ni Pastor Brian ay isasabay natin ng evangelism na napapanahon na ang realidad ng buhay ay lahat tayo ay dito rin naman talaga hahantong. So, ayan po yung funeral dito. So, sasabay lang natin yan sa ating pangangaral ng salita ng Diyos dahil yan yung realidad ng buhay. So, mas maganda maunawaan ng mga tao ang patungkol sa kaligtasan. So, yan po. Yan. So, please pray na maraming kaluluwa ang makaranas ng kaligtasan at makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Ito na nga po pala na pamilihan natin sa mga bigas at ito na rin po ang mga bisita. Sa biyaya ng Panginoon ay marami po ang nagpaunlak. Bagamat ito hindi lamang basta-basta evangelism dahil ito po ay ang takdang araw ng tatay ni Pastor Brian. At sabi po ng Biblia, and the day of death than the day of one's birth. Bakit po sinabi ng Biblia na mas maigi ang kamatayan kaysa nung ikaw ay ipinanganak? Dahil tatandaan niyo po mga minamahal, ang tao pag pinanganak, anong unang lumalabas sa bibig ng bata? Pag-iyak, pagsigaw. Dahil alam ng bata na umpisa pa lamang yun ang paghihirap niya. Hindi ba't hanggang umabot na po kayo sa mga edad nyong yan, ang dami nyo na naranasan na paghihirap sa mundong ito? Tama. Kaya sabi ng Bible, mas maigi yung araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Yes, masarap mabuhay sa mundong ito. Na-experience nyo yung lahat ng likha ng Diyos. Pero ang pinakamasarap yung uuwi ka sa bahay ng Panginoon. Tama. Kasi doon po, wala nang hirap, wala nang sakit. Ang pangako ng Diyos ay totoo at hindi nagmamaliw kahit kailan. Sabi ng verse number 2, maigi ang pasabahay ng tangisan. Ito po yun. Maigi na nandito ka daw ngayon, sabi ng Biblia. Kaysa sa bahay ng pistahan, sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao at ilalagak ng may buhay sa kanyang puso. Ibig sabihin, mga minamahal, sabi ng Biblia, mas maigi na pumupunta ka sa mga ganitong klaseng event ng buhay ng tao kaysa makipagpistahan ka. Tingnan niyo po ang tao pagka pumunta sa mga pistahan, birthday yan. Hindi ba't puro, minsan kabulastugan lang ang lumalabas sa kanilang mga bibig? Puro kasayahan, puro aliw. Pero dito seryoso ang tao. Seryoso, kasi bakit sabi ng Biblia, ito yung realidad ng buhay. Lahat po tayo dito, ito yung ending natin. Tama. Alam niyo po, pag humarap ka dito, ipapamukha po sa atin dito. Ako ngayon, ikaw susunod. Lahat po tayo dito, darating sa ganyang pagkakataon ng ating buhay. Maganda may ma-realize kang something sa mundong ito. Hindi ka magtatagal sa mundong ito. Amen. Isang araw lilipas ka. Nandito yung realidad, sabi ng Biblia, mas magandang nandito ka sa bahay tangisan. Kasi bakit? Marahil sa inyong mga isip ngayon may nabubuong realization. Paano kaya ako pag namatay ako? Saan kaya ako pupunta? Hindi po ba kayo napapaisip sa ganyang tanong? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo sa pagkakataong ito? Saan kaya ako pupunta pagtapos ko sa mundong ito? Tama. Kasi si Nanay 74, mahaba yan. Pero hindi po natatapos ang lahat dyan. May magandang pupuntahan ng tao kung pakikinggan niyo po ang salita ng Diyos. Bagamat hindi ito yung ating inaasahan na pupuntahan, pero may purpose pa rin ng Panginoon na hindi sayang ang pangangaral ng salita ng Diyos dahil maraming bisita at tagumpay tayo. Amen! Ayan po ang lahat ng mga bisita at Biblia. Amen! At dito ay uuwi po sila na merong realization, may daladalang Biblia, salita ng Diyos at mga bigas. At dito na nga kami kumain sa kalsada. Basahin niyo po. Wait lang. Sige, bigyan mo sila. Isa lang. Basahin niyo po. Thank you din. Balik kayo ulit. Basahin niyo po. Basahin niyo po. Thank you. Dalawa lang ako. Magandang gabi po. Dito kami matutulog ngayon. Yan, ito yung napuntahan namin na car camping site. Ano po, ay yung van. So, doon ulit tayo matutulog.
So, ang ganda po ng lugar. Yan. Opo. At dito na nga natatapos yung ating mahabang araw. Dito muna tayo magpapahinga sa isang farm. Purihin ng Panginoon. Maraming salamat po and God bless you all.